please help me welcome our very own Kuya Axel! Kisa'y nagtilaab ang heart kay Lord. So, before ta mag-go on sa word ni Lord, no, in which excited na pud ko, gusto lang ako ni ipakita, namon ko'y point good, nga nang ipakita na ako ni. Okay? So, daghanang mga tao dire. So, as you see, mo ni sila ang mga tao or mga godly people surrounding me. Sa top left is my family. By the way, wala pa man ko yung wife good or wala pa kayo asawa mo, wala pa siya dire. Sunod na siguro. Sunod na siguro. Anyways, mo na akong kuya na dire. Kita kagwapo diha na diha sa likod. Papa nako, akong ate, akong mama, isa ka ate. Among common denominator kay ang mata. Laro kayo no, kung makikita kang ingana ang mata, T-zone yun na. Now next is sa top middle. Mo na ang among ginatawag nga home group or home away from home. So mo na sila akong spiritual family led by Kuya Josh and Ate Yani. Narana sila diya sa likod, mga gwapo-gwapa na mga kuyag ate no. Mo ni sila si Kim and everyone there, makita ninyo. And sa top right, mo ni ako ang mga brothers or mga godly brothers. Mo ni si John Paul, oy kato nagwalig father's love, di ba? The father's heart. Si Albert, admin Albert, guys, si Albert nasa likod, guys. And si John Paul, si boy security, guwapo kayo. Okay? Sige lang, namo ko'y point nga no, kuha nang gi-share. And sa bottom left, ako ang loving mentor. Na akong mentor diya. By the way, need na tog mentor, guys. Mo gini akong point nga nung gi-share na ko ni sa inyo. Kay need na to ma-surround with godly people. Amen? Need na to ma-surround with godly people. And then this one, bottom middle or middle mo ni amo ang naday mi campus ministry sa University of Mindanao. We call this ERA. Okay, na yung mga ERA people sa likod, pwede manindog mo. ERA stands for Evangelism, Revival, and Awakening. So kung kamo naa sa UM nag-eskwela karon or gusto mo mag-eskwela sa UM nya, wala mo'y community of believers, pwede kayo mo join kaya to ang vision gid ani, gusto na to ipataas ang banner ni Lord. Amen? Gusto na to ipataas si Jesus. Gusto na to makita sa mga tao nga na si Jesus sa atong kinabuhi. Makita nilang kahayag. Kaya di ba, watchman is naang light or naang fire. And then lastly, mo ni si Brother Mark, Pogi, si kanigit pinakagwapo, si Chan Chan, si Albert and si Derek. Okay, again, ako nang idiriso ang point. Ang point lang kita ni is to surround yourself with godly people. That includes mentor. Need ni mong mentor, need ni mo na magtanaw sa imo, okay? Need po ni mong mga brothers, kung lalaki ka, need ni mong mga godly brothers, kay mo yun ang makadasig sa imo. Mo yun ang maka-encourage sa imo. Kung babae ka, need po ni mong sisters, okay? Nagets makanin niyo akong point. Surround yourself with godly people or mga Kristohanon. Amen? Sige, diretso na ta sa word, no? Excited na po ko maminaw kay Lord ba kung sa iyahang gusto speak karon. A call to a personal, intimate relationship with Jesus Christ. Wow. Kisay gusto masuod kay Lord? Kinsay nagdilaab man atong heart karon no, gusto gitag intimacy kay Lord. Mo gini akong burden nga mo gini akong gusto i-share karon. Before ta mag-pray, basahon sa nako ang passage ha. My heart has heard you say, "Come and talk with me." And my heart responds, "Lord, I am coming." Did you hear the call? Did you hear the call? Sabon ako ha? My heart has heard you say, "Come and talk with me." And my heart responds, "Lord, I am coming." Say thou, "Lord, I am coming." Before ta mag-start, "Lord, I am coming." Mag-enta, "Lord, I am coming." Muuli ka, "Lord, I am coming." Mumata ka, "Lord, I am coming." Permigo na mag-speak si Lord. Talk with me. Okay? Sige, doon ko na ito itong mga ulo. Let's pray. Father, you are gracious, loving, and merciful God. I come to you through your Son, Christ Jesus. Holy Spirit, it's all you, Lord. I yield to you. And I pray, Ginoo, nga tudluan mi nimo, Lord, ug intimacy, because we want to be intimate with you, Lord. And you are more than willing to be intimate with us than we are to you.
So Lord, teach us the holy fear as well. The holy fear nga, muobey mi sa imong commands, Ginoo. Have your way, Lord. Illuminate your word in our hearts and our minds. In the name of your Son, Jesus, I pray. Amen. Sige, baliko na to sa title. A call to a personal, intimate relationship with Jesus Christ. You are, first and foremost, you are here because you are called. Amen? Dili aksidente nga nakadiri, oy, yun na pwedeng aksidente. And then, personal, intimate relationship. Nay something nga mahitabo sa inyong heart kung mamina mo ani. Personal, intimate relationship. Now, naay tulo ka klase nga closeness. Natay ginatawag nga friendship, natay ginatawag nga partnership, ug natay ginatawag nga intimate relationship. Kanang friendship mo na, kaning dire. Sa inyong mga campers nga kauban, friends mo di ba, wag ulang mo nag-ila. And when we say partnership, mo na itong medyo suod na mo gamay. But when we say intimacy, mo na nitong mag-share na mo sa inyong secrets. Na mo yung friends nga ma-share na ninyong secrets? Nakakayo. Not just the secret sorrows, but even the secret joys. Mga sikretong kalipay nimo and mga sikretong sorrows nimo. Okay? Again, atong gusto mahitabo guys is mo respond sa call ni Lord sa tuwa na maging intimate sa iyaha. Now, Jesus Christ is Lord. Amen? Naka-receive man ta kay Jesus, di ba? The camp. Grabe, dagan kayo na-baptize, 80 plus ata. Praise the Lord, good. Glory to God. But here's the thing, guys. Jesus Christ, the Son of God, the Creator of the heaven and the earth, wants to be intimate with you. He loved you. Gihigugma kaniya to the point of death. Even death on a cross. The worst death there is. E nabuhi siya. That those who believe in Him, mabuhi kauban niya. Mao gyud ang goal ni Lord. Wala siya namatay sa cross para lang luwason ka sa impyerno. But namatay siya sa cross para idala ka sa iyang kasing-kasing. Because He is an intimate Father. He is an intimate God who wants intimacy with you or suod nga relasyon kanimo. Sige lang, dagan patag mastoryahan. Now, kani si Lolo Leonard Ravenhill, no, nisulti siya, a man who is intimate with God will never be intimidated by men. Amen. Mo na tong problema. Sige lang, dagan matag problema nga mastoryahan, no? Pero kung intimate ka kay Lord, kung kaila ka sa imuhang Ginoo, kung ikaw nagaampo daily, kung ikaw nagabasag word daily, gisulti ni Kuya Arman ganina, kung naa ganina, intimacy, mailhanin mo imong Ginoo, di ka ma-intimidate sa tao. God is more willing to be intimate with you than you could ever be to Him. Kung naglong kag intimacy kay Lord karon, mas willing siya maging intimate sa imo. Now, na passage diri, sulti ni David, how precious are your thoughts about me, O God. They cannot be numbered. Wow, they cannot be numbered. No, I can't even count them. They outnumber the grains of sand. And when I wake up, you are still with me. To me, that's intimacy. When I wake up, the Lord is still with me. He think about me so much more than the grains of sand combined in this world. Now, for example, una-hunaan ninyong samal. Tibok bala sa samal. Maihap ka na ito na tanan? Sama lang na akong gisulti. O sa paman, for example, Boracay. Tibuok bala sa Boracay, maihap ka na ito na tanan? No, tibuok bala sa kalibutan. Maihap ka na ito na tanan? Dili gyud. In gisulti sa word ni Lord nga, He thinks about you more than the grains of sand combined. I-combine ni mo tanan balas, the Lord thinks about you more than all those. That's intimacy to me. I don't know to you. But to me, that's intimacy. That's the call to intimacy. Now, kani, Psalm 139 verse 13. For you formed my inward parts. You knitted me together in my mother's womb.
I praise you for I am fearfully and wonderfully made. Wonderful are your works. My soul knows it very well. To me again, that's intimacy. This talks a lot about the character of God. Okay? Now, the character of God, makita nato nga He is beyond all us. He is exalted beyond all of us combined. Kaya, you formed my inward parts. You knitted me together in my mother's womb. Kung sa Bisaya pa, gitahi ka ni Lord sa tiyan sa imong mama. To me, that's intimacy. To me, that's the love of the Father. To me, that's everything about the Lord. This says everything about the Lord. How He really wants relationship with you and me. Amen? Sige lang, sige lang. Now, second point to siya. Third point, kani, the pearl of great price. The great price, of course, is that which paid by Christ for our redemption. He emptied Himself of His glory, came to earth in the form of a lowly man, and shed His precious blood on the cross to pay the penalty of our sins. To me, that's intimacy. Jesus died and lived for you and me, of course. Again, to me, that's intimacy igsoon. He paid the highest price. Kaya hangkaw galingon niyang gibayad. To me, that's intimacy. Now, diretso na ta. The key to intimacy with God. Isa'y makabaluan nga susi. Amen. Now, basahan na kung Psalm 25 verse 14. The friendship of the Lord. Isa'y gusto mo yung friend ni Lord? Amen. The friendship of the Lord is for those who fear Him. He makes known to them His covenant. In other words, bisayaw na to ni, ang kahadlok sa Ginoo, mo ang sinugdanan sa usa ka suod nga relasyon kaniya. Now, sige lang, klaro na to, bago mo mahadlok, ang kahadlok sa Ginoo, dili ka nang mudagan ka palayo kay Lord. Ang tinuod nga kahadlok sa Ginoo, paduol ka samot kay Lord every single day. Mo na ma-close mo ni Lord. Mo na ang susi sa intimacy. Okay? The holy, healthy fear of the Lord is the beginning of an intimate relationship with God. Ang tinuod na kahadlok sa Ginoo kay paghatag og pinakadakong respeto sa atong Ginoo. Pagtahod kaniya. Nako illustration. Kung musulod si Duterte diyag pinakalit, unsa atong imuon? Ako musalot gyud ko diretso. Sir, salute. Di ba? Nakonsultihan ti ka si Duterte, katong sulti ni David ganina, gitahi. Kana si Duterte, isa lang na siya sa gitahi ni Lord sa tiyan sa iyang mama. Na kung musulod si Duterte diri, probably kitang tanan musalot gyud. What if I tell you the Lord is here? What if I tell you the Lord is here? And I believe He is here because He is all present. Again, need na to ma-understand ang karakter ni Lord. The Lord is here and He commands your respect. He commands your reverence. He commands your, it's more than salute, igsoon. It's more than salute. Naay duha ka klase nga kahadlok sa Ginoo. Kahadlok nga mudagan hinuon palayo or hadlok nga mudagan samot padol sa Ginoo. Amen? Now si Adam ug Eve, unsay ilang gihimo sa diyang sila nakasala? Nitago. Now si David nagpagpanapaw ni siya. Or sabi sa English pa, adultery. Sa diyang siya gikonbiktahan ni Lord, pinagi kay Prophet Nathan, asa si Kuya Nathan. Pinagi kay Prophet Nathan. Unsay gihimo ni David? Lord, kaluy ikaw Ginoo, kay ikaw maluluyon. Ikaw grasyoso nga Ginoo. Sa mana, that's repentance. That's why si David ug si Lord ug si David close man. That's why si Lord ug si David close kaayo kay nasa'y kahadlok sa Ginoo. Ang tinuod nga kahadlok sa Ginoo, hadlok ka masakitan si Lord. Mao na nga every time ikaw makasala, ngay kagpasaylo, repentance. And then the moment you repent every day, diha ka mag-bear fruit. Kisay gusto mamunga. Prove by the way you live, by living in, keeping in repentance or paghinulsol.
Paghigugma sa iyang gihigugma o pagdumot sa iyang gidumtan. Again, ang kahadlok sa Ginoo, paghigugma sa iyang gihigugma. Kisa may gihigugma ni Lord, be? Tao. Now, kung hate ni mo ang tao, hate ni mo ang gihigugma ni Lord. Unsa may ginadumtan ni Lord? Unsa man iyang hate gyud? Isa lang may hate ni Lord. Sala. Now, gisulti diri kung nado kay kahadlok sa Ginoo, love ni mo iyang love, og hate ni mo iyang hate. Dili dislike. Pwede mango dislike lang. Toleration, little compromise, little by little by little. Kung nakay kahadlok sa Ginoo, dili ka mahadlok sa kalibutan ug sa tao. Dili ka muluhod sa kalibutan ug sa tao kung kabulo ka muluhod sa Ginoo. Ang kahadlok sa Ginoo mo dala ngadto sa buo ug diha-diha nga pagsunod sa Dios. A life of repentance. Now, kung nado kay kahadlok sa Ginoo, na kay instant nga obedience. Kinsay gusto mo obey kay Lord? Kinsay gusto ma-fulfill ang calling ni Lord sa imong kinabuhi? Kailangan nato mo obey. And para kita mo obey, kailangan nato kahadlok kaniya. Now, I want you to take this, dili na kanang ano ba? Kung musulti man kutag hadlok, ang nasa tong mind gyud is earthly nga kahadlok or worldly nga kahadlok. But kaning kahadlok, isulti na natong pagtahod or paghatag og pinakadakong respeto sa atong Ginoo. Kay deserve niya ang respeto. Kaya again, His character, He is holy. Even the angels and the elders, they cry night and day, holy, holy, holy. Na-shake na ang foundation sa heaven, they're crying holy. Now, kung ikaw karon, sa ato karon diri, kung sila dito sa taas, sila dito sa heaven, na-shake na nilang foundation by crying holy, holy, holy. Again, what are you doing or what are we doing? Kisay gusto mo lahutay sa Kristohanong paglakaw? Gusto kita mo lahutay tanan, amen? Grasya sa Ginoo. Now, aron makalahutay ning Kristohanong paglakaw, ang usa kinahanglan ay kahadlok sa Ginoo. Sulti sa iyang pulong sa Psalm 19, kani, verse 9, the fear of the Lord is clean, enduring forever. Now, natay story diri, Genesis chapter 22. I-summarize na lang nako siya, para dali lang nato siya masabtan, okay? Now, kani si Abraham, nani siya anak nga si Isaac, nga gipromise ni Lord sa iyaha, and gihulat niya for 25 years. And then, sa dihang niabot ni si Isaac, o kani si Isaac ni take place sa kasing-kasing ni Abraham, mo nagitest siya ni Lord. Isulti ni Lord, i-give up imong anak sa ako. Offer your son, your only son, Isaac. And then, unsay gihimo ni Abraham? The very next day, nibangon din siya. The very next day, instantly, the next morning, he went up and nagsugod sa siyang journey. Aron, i-give up iyang anak nga si Isaac. Sa imuang paglakaw karon, kay on fire kita kay Lord, nagdilaab ta kay Lord, naay mga butang sa imong kasing-kasing nga gusto ipag-give up ni Lord. Kay diha ka mamunga. Now, ang point aning story, nag-take place si Isaac. Kaning Isaac nato, dili lang ni siya tao. Possible TikTok ni. Uy. Possible Instagram ni. Uy. Possible ML ni. Agoy. Possible Code M ni. Saan man ang Code M? Call of Duty. Okay, guess niyo akong point? Kani si Isaac ba, nag-take place na sa heart ni Abraham. Si Lord, gusto ni Lord, siya lang ang nag-rule of reign sa imong heart ba? Di ba? Itong sulti ni brother, itong sulti nga, there's a void in our hearts that only God can fill. Amen? Na kung i-fill na ni Lord ang void sa imong heart, igsoon, pag musulot na si Lord sa imong heart, gusto niya tanggalon tanan. Kaya gusto niya, si Jesus lang yun ang nasa imong heart. Gusto niya nga siya lang ang nasa imong heart. Muna, gusto na ko masabtan ninyo ni kay possible, the very next days, next week, next month, na ipag-give up si Lord sa inyo ha. O sa kuha, sa tuwa diri.
And importante nga masabtan nato ni. Okay? Now again, the next morning, nibangon din si Abraham. Una-una. Gisulti ni Lord nga patyon ako akong anak. Promise ni Lord sa kuha 25 years na ako gihulat. Nagsultian ko ni mo Lord patyon ako akong anak. Now the next morning again, ibangon siya, nag 3 days journey sila. Imagine na, guys. Imagine na, sa 3 days nga journey, nasa imong mind ug sa imong heart patyon imong anak. 3 days nga journey. Nagalakaw, nag-ride ba sila donkey? Nasa yang mind ug heart every time, patyon ako kung anak, i-offer na ko ni kay Lord, kay mao iyahang sulti. Napay tragic part dito ng utana si Isaac, asa ang offering. Nya kabalo si Abraham nga siya ang offering. Okay? Again, gina-connect na ko siya sa mga Isaac sa tong kasing-kasing. Kay one way or another, tanggalon gyud na ni Lord, ipag-give up gyud na ni Lord. Katong naabot na sila sa mount, the third day, sa batawagan na, iyahanang prepare si Isaac, para iyahanang stab, iyahanang patyon. Sa una kuwang verse nga, gi-stop na siya sa angel, sa verse 12, he said, "Do not lay your hand on the boy or do anything to him, for now I know that you fear God, seeing that you have not withheld your only son from me." Ayaw na siya patya, or ayaw na siya i-offer. Karon nga nakita na nako, nga nakay kahadlok sa akuha, mo na nga pati imuhang anak, imuhang isa lang ka anak, gusto nimo, willing ka mo give up, kay mo man akong sulti. Makita ninyong obedience? Makita ninyong pagsunod? Instantly ni obey si Abraham. To obey him instantly, kung nakay fear of the Lord. To obey him even if it does not make sense. Okay na ba sometimes ginasulti si Lord nga di mag-make sense? Di ba? Sa ato ang human mind, dili siya mag-make sense. To obey him even if it hurts. Even if it hurts. Mo-obey lang ba ta kay Lord kung good times? Mo-obey lang ba ta kay Lord kung favorable sa ato To obey him even if you don't see a benefit. Mo-obey lang ba ta kay Lord kung naay benefit or kung naay benepisyo? What if walay benepisyo? Kay Abraham ato nga time, 3 days ha, imagine na, 3 days, patyon ako akong anak. Mo'y gisulti ni Lord. Himuon ako ni. Nabay benefit to kay Abraham nga patyon sa Isaac? Walay benefit sa iya. Sakit to sa iya? Sakit kayo iyang anak, okay? Kani, to obey him to completion. Mulahotay. Kabalutan nga si Abraham, the father of faith, nilahotay gud siya sa iyang paglakaw. Kaya again, na siya'y fear of the Lord, na siya'y kahadlok sa Ginoo, nga nagresulta sa iyang pag-obey or pagsunod kay Lord, even if it hurts. Even if it does not make sense. Kayo sahay, pag naipag-imo si Lord sa tua, atong ginahimo gud permi, kay mo reason out gud ta. Lord, di man ako ni kaya give up, Lord. Lord, di man ako ni kaya buhaton, Lord. Okay? Kita ninyo to? The fear of the Lord leads to completion. Obedience to completion. Makita gyud nato nga ang manifestation gyud sa fear of the Lord is obedience. And ang obedience mao natong worship kay Lord. Gusto ni Lord nga mo obey ta sa yaha. And then mao natong worship sa yaha. Kasi gusto mo worship kay Lord. Now worship is not just singing songs. I tell you, it's more than a song. It's a life of total devotion to the Lord. Mo niya kung mindset ako, mag-devotion ko every morning, dili na ko ni-end kay lifetime ni nga devotion. Dili na ko ni-end akong devotion karong morning kay lifetime ni nga devotion sa kay Lord. Okay? Kita ninyo to? Now, testimony. Bubukol na ako niya akong testimony. Diretso na ako sa youth camp nga part. Pero mag-introduce ako again. Guys, sa wala kabalo, 21 years old ko. 15 years akong kinabuhi sa Boulevard ko nagpuyo. Kasi taga Boulevard dire. Uy, dagan-dagan na ito, no? Appear.
Na kung taga Boulevard ka or sa Boulevard igsoon, same ra na sila sa Barpa ug San Jose, nadiha tanan. Nadiha tanan kabuang. Wala sa inyo ha? Now, na-expose ko ana nga environment. Again, 15 years ko sa Boulevard. Now, sa Boulevard, na ang drugs, na ang bisyo, naatanan ba? Kung makita ninyo. Now, diretso na lang ko atong na-meet na nako si Lord. Nahimo kong Christian, 13 years old. Na-meet na ko si Lord sama sa inyo sa youth camp. Youth quake din, tawag na mga to, youth camp. Youth quake mo ganun tawag sa mga. Now, na-meet na ko si Lord 2017. First time na ko to ni Dool sa altar, nga wala ko'y palabot sa unahon sa tao, muhila ko tubangan sa Ginoo. Isa nakabatian na itong niagi lang. Wala kay labot sa unahon sa tao, muhila ka tubangan sa Ginoo. Kaya nakabati man kasayahang gugma, sayahang presensya, sayahang grasya, sayahang kaluoy. Now, tungod kay na-meet na ko si Lord atong nga time na convictionan gyud ko sa akong sala. Nakapaminaw ko ba nga need gyud na kong manluluwas. I believe giluwas ko ni Lord ato na time kay ngano man after atong altar call gibulagan ako kung uyab. During sa camp, napami sa camp nagabri kog cellphone. Bulag na ta. Kay lagi nabatian ako ang gugma ni Lord. Nabatian ako ang need. Ngay give up akong uyab. Kasi na uyab diri. Uy, honest. Na wala ko naging una nga. Bulagan na yung uyab. Di na mo akong point. Ako ang point is, tungod kay nabatian ako ang love ni Lord, tungod kay nabatian ako si Lord, gihimo na ako. At that time, 13 pa ko ato. At that time, sayo kay ko naguyab-uyab, no? By the way, background lang, grade 5 pa lang ko, exposed na kong pornography. All my life, akong kinabuhi na consume sa online addiction. Mo na akong kinabuhi, adik og online games. Kasi ganag online games dire. Oy, daghan mga adik og online games. Oy. Okay. Kay after atong youth camp, on fire pud kay ko sama ninyo. After atong youth camp, grabe, nagdilaba kong heart. Mura kong, imagine, gibulagan nimong uyab sa camp. Nga nakaka-on fire. Imagine. Now, here's the crucial nga butang. For another 2 weeks or a month, nibalik dahil ko sa sala. And that went on for 7 years. Katong fire nga nakuha na ko sa camp, naglast lang siya for 2 weeks. And then, all those years, I live as a hypocrite. All those years, I live as a casual Christian. Kung saan man ang casual Christian? Every Sunday. Sunday Christian. Namutuo mo nga itong paglakaw kay Lord every day? Mutuo mo nga itong paglakaw kay Lord dapat every day. Dili lang every Sunday, dili lang every Wednesday, dili every Friday, dili every Thursday, but every day sa imong kinabuhi, sa tuwang kinabuhi. Na mubalik ko, crucial kayo siya, kay nga naman, katunga point sa akong life, wala ko involvement. Okay? Wala ko mentor, wala ko nagpa-mentor, wala ko godly friends, or wala ko nagpasakop ba, wala ko nagpatapok sa mga Kristohanon nga mga kauban. Akong kauban, magyapon sa barkada gyapon. Unsa akong gina-pinpoint diri, unsa akong unsa akong point nganong gina-share nako ni. Kay dili ko gusto mahitabo na sa imo. Dili ko gusto nga 7 years or more pug ka maglive as a hypocrite. Kaniyo, gitrato nako si Jesus only as a Savior, not as a Lord. Kung musulti man kag Lord, meaning siya ang nanagiya sa imuhang kani namatay si Jesus sa cross, dili para ibuhi nimo mong kinabuhi the way nga gusto nimo. Namatay si Jesus sa cross ug nabuhi siya para sa imuhang sakua, para ikinabuhi nato atong kinabuhi the way gusto niya nato na kinabuhion. Ani ba? Life nga gusto niya nato i-live. Dili life nga gusto nato i-live.
Now again, dili ko gusto nga moagi mo ana nga dalan igsoon. 7 years na ko ginapasakitan ng heart sa atong Ginoo. And kabalo ko sa akong kasing-kasing nga ginapili na ko ang sala every time. Kabalo ko na agya po'y conviction. Makabatay gapon ko conviction. Pero kabalo ko sa akong kagalingon nga dili na ko mag-give up ang sala. Na-encounter na ko si Lord at tuwag, ibulagan akong uyab right after. I'm saying this to you. Kaya again, grabe ang dilab sa tong heart karon. And amo ang pagampo, ato ang pagampo, nga kanang pagdilab na to kay Lord, forever na na. Kanang pagdilab na to kay Lord, lifetime na ba? Kay kanang on fire ni mo karon, I tell you, igsoon, there's more. Go deeper pa kay Lord. There's more. That's why pag involved na. Apil nag-Bible study. Apil og prayer meeting. Okay? Apil na kung sa pa may mga apilan nimo. Apil nagpanagtapok, fellowship. Kaya ginabalik-balik nga illustration ni Kuyanita, no? Kung tapok ka sa mga naay kahayag, maunsa pug ka? Mahayag pug ka. Or ma-on fire pug ka. Masindihan mo ang heart ba? So, it all went 7 years. Bound sa pornography, bound sa wickedness, bound to sin. Bound to sin until the Lord intervened. March 19, 2023. Sunday. Nakabati ko great willingness sa kuwang kasing-kasing. Nakabati ko kanang bukat sa akong kasing-kasing ba? To the point nga, even though, late na ko ato, even though, katunga time ang godis, na ikauban akong kuya, nagmotor sila. And then ako, wala ko choice kundi mag-commute. Gikan pa Victoril niya, late na ko ato. Even though kato siya, akong gibati, nakabati ko great willingness akong kasing-kasing. Kabati gid ko ba nga, nagis something karon musimba gid ko. Muadto gid ko. And then, pagabot na ko ana, pagabri na ko ana nga portahan. Take this illustration, igsoon. Pagsulod na ko sa portahan, ako ang lawas, physical nga lawas, naglakaw straight, patako ang kalag, nagkamang. Because I know, any point of time, I will go to hell. I know any point of time, wala ko'y right nga relationship kay Lord. Ano ba? Makita gyapon ko nimo every Sunday, pero layo kay ko kay Lord. Now, dili na ko gusto may tabo na sa imuha. Kaya again, dako kayang love ni Lord para sa imuha. Gusto gyud siya intimacy sa imuha. Gusto siya suod nga relasyon sa imuha. Murang dili na ko gusto may tabo na. Dili gusto ni Lord nga mahitabo sa imuha ang nahitabo sa kuha. Grabe po sa 7 years. Imagine that. Now, ang only way para matanggal ng kabound ni mo sa sala is si Jesus lang yun. Amen? Nata ginasulti nga Jesus is the answer to every misery of life. Siya ang maka-feel sa void sa imong heart nga pag ma-feel na ni Lord igsoon, makita ni mo ang tinuod nga kalipay. Makita ni mo ang tinuod nga kalinaw. Makita ni mo ang kinabuhi kay nganuman. Siya ang kinabuhi. He is the way, the truth, and when you have Jesus, you have life. The greatest tragedy of our generation, we are so full of ourselves. We are so full of ourselves. Familiar mo, ane? Self-love, self-confidence, self-admiration, self. Puro self. Imong ginasulti nga self mo, igisulti ni Jesus, deny yourself. The very thing nga imong ginaampingan igsoon is the very thing nga gisulti ni Jesus, deny yourself. Bear your own cross and follow me. Dili para ikinabuhi ni mo imong kinabuhi the way you want to live, but is dying to yourself and living in Christ. Living in Jesus, living for Jesus, all for Jesus, all for Jesus. Now, March 19, balik ko na ko to. Ever since my eyes were fixed on Christ, nawala tanan. I have lost sight of all beside. Now all I see is Jesus. All I see is Jesus. This is the greatest tragedy of our generation. Balik ko na ko. We are so full of ourselves. Kasi gusto mo carry sa burden ni Lord for this generation.
Kisay gusto mo stand up for this generation? Kisay gusto mo make impact. Impact nga mag-hold of eternal weight kay nga naman. You are doing it for the Lord. You are not doing it for yourself. And the second tragedy of our generation is nawala na ang kahadlok sa Ginoo. Wala tay kahadlok sa Ginoo. Now, dili na ko kailangan mang pinpoint sa inyo. Kailangan na ako mutanaw sa lamin. Makita na nako. Wala ko'y gina-pinpoint diri sa inyo. Nidra na ako mutanaw sa amin, igsoon. Makita na nako siya. We are or we lost the fear of God. By the way, ang fear of the Lord, bahandi ni siya ni Lord. Treasure ni siya ni Lord. Grasya ni Lord nga tagaan kaniyani. Now, I carry the burden of the Lord for this generation. Nakusulti sa inyo Carry this burden with me. Kita ang next generation. Gusto na ko ipakita sa inyo ang ginahimo nila, ito ang mga leader. Nag-pour out sila sa atua. Nagayabo sila sa atua. Para sunod, kita na po lang mubarog. Na kung dili ta mo barog, kinsay mo barog for this generation? Wala, di ba? Now, mag-share kong experience sa youth camp nato, the Awaken the Watchman. Mag-share kong experience with everything that's going on. Dagan kay nakapanghitabo, lingaw kayo, dagan enjoy kid kayo siya to the fullest. But here's the thing. Sa 4 days or sa 3 days, sa 4 days, gimingaw gid ko makig-spend time kay Lord one-on-one. Gimingaw ko makig-spend time kay Lord alone. Nagahilak akong heart ba, Lord, I want to talk to you one-on-one. I want to talk to you. Mo niyo? Be alone with God. Mo na ginatawag na to nga secret place. Diha mo ignite ang fire even more. Sulod sa imong kwarto, laki imong kwarto, storya kay Lord. Pagawas ni mo na nga kwarto, nagdilabi mong kasing-kasing. And kung everyday ni mo na buhaton, everyday magdilabi mong kasing-kasing, makita sa tao nga nagdilaab ka, magdilaabot sila. Okay? Now, if kitang tanan, himo na to na. If kitang tanan, personally na revive atong heart, every single day. Kisay gusto revival ani nga generation. Amen. Gusto gyud tag revival, gusto na to ba nga Lord, move in our midst. Kaya unless the Lord moves, wag ay mahitabo. Mo na mag-cry out ta kay Lord, Lord, do what seems good to you. Lord, do what only you can do. Brokenness over sin. Because sin hurts the heart of our Lord. Again, ay repentance. And that's where we bear fruit diha ta mamunga sa paghinulsol. Ako nga nay kahadlok sa Ginoo, sa diyang ako makasala kay Lord, magrepent ko. Repent, 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 repent. Sige lang tag-repent. Sa sige na tag-repent, maduol ta kay Lord. Na kung mulayo ang kaigsoon, ano yung walay kahadlok sa Ginoo? Sa diyang ako makasala, palayo, 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 palayo. Dili na mo ang desire ni Lord sa imuha. Mo na naay repentance, naay paghinulsol, kay si Lord gracious. Amen? Si Lord gracioso. Si Lord maluluyon. Mo gid na iyang una nga gi-describe sa iyang kaugalingon. The Lord is gracious and merciful. Wala ganin niya giuna ang the Lord is a God of justice. Giuna niya, sa iyo na niya gisulti siyang kaugalingon? Gracious and merciful. Ang quality or ang character ni Lord, forever na siya. Ano yung God? Kitang tanan, mag-change kita. Kitang tanan, inconsistent ta. Pero si Lord, perfect as He is, holy as He is, righteous as He is, dili ko siya mag-change. Amen? Kung sa iyang gisulti nga iyang character, mag-remain, yun na, maski ikaw, dili mag-remain. Okay? Now, unsa akong gusto i-pinpoint. Kailangan gyud nato nga magpaduol kay Lord. Mo ni ang intimacy. Gusto na ko masabdan mo. Bubalik ko atong first na Lord, I am coming. Nga mas gusto intimacy si Lord sa imo kaysa ikaw sa iya.
Now say yes, igsoon. Lord, padulong nako. Sulti ra tabi, Lord, I am coming. Brokenness over this generation. Na ano kay ko sa ano ba sa praise report sa akong mga kauban, sa mga campers nga nabatian nilang burden ba nga mo stand up for this generation. Nakakita kog note nga stand up for this generation. Nakakita kog note nga be broken over sin. Be broken. Be broken. Unsa man ang brokenness igsoon? Mo nang kanang dili ka mahimutang ba? Kaya kung magtanaw ka sa palibot, all is kanang full ng wickedness ba? Na kung ginatake ni mo ang heart ni Lord, mabroken gid ka. Kaya dili man ka mahimutang kung mutanaw ka sa kalibutan, kailangan man nato si Lord, kailangan nato intervention ni Lord. And gihimo na ni Lord yang gusto himuon na si Jesus Christ. The redemption or the moment manggod nga ang tao mo repent ug believe kay Jesus Christ, the moment nga he is made right with God. That's why the heavens rejoice. Nag-rejoice gud mi atong tong baptism ba. The heavens rejoice over one sinner that repents because the angels know that he is totally, completely, absolutely set free from sin. Not just from sin, but from the bondage of everything. He is totally free. That says a lot about Jesus Christ. That says a lot about the Lord wanting intimacy with you and me. Now, let everything that you do flow from an intimate relationship with Jesus Christ. Intimacy gid first. Mao man gud ang magmatter imo ang personal relationship kay Lord. Personal. Ikaw ug si Lord. It's between you and the Lord. And when you know that you are deep, you are growing, you are repenting, you are living the way life gisulti sa pulong sa Ginoo. Kung nagadive ka sa pulong sa Ginoo, kung nagapray ka igsoon, again, gisulti ni Kuya Arman ganina, the moment you do such things, mailhan mo si Lord. And the moment nga mailhan mo si Lord, mo grabe mo ang kalipay. Kaya kabulo mo kang kani si Lord nga ginadescribe niya sa pulong sa iyang pulong para sa kuha. He is for me and He is with me. Dili ko niya biyaan. Dili ko niya biyaan. Dili ka biyaan ni Lord. Now let everything that you do, unsa man ang ma-involve na to diya, pray, dive in the Word, worship, fellowship, discipleship. Even when you eat, igsoon, even when you drink, you can do it for the glory of God. Gisulti ni Paul, whether you eat, whether you drink, whatever you do it all for the glory of God. Gusto ba ni mo maymaya si Ginoo, si Lord? Gusto ni mo maymaya si Lord sa imong ginahimo? Even the non-spiritual things, eating, drinking, maligo ka, musaya, unsa man imong himuon sa imong daily basis, mahimo nimo na mag-glorify si Lord. Na kung nakaingana nga mindset igsoon, nga imong kinabuhi gusto nimo, Lord, make my life, Lord, bring glory to your name, pinagi sa akong kinabuhi. Kay dungog ug himaya alang kanimo lamang. Angay ka sa akong kinabuhi, Lord. Kuha ako, gamit ako. Here I am. Here am I. Send me. I tell you, igsoon, Jesus is worthy of your life. Jesus is worthy of it all. Nalang ko i-add nga quote ba nga, gispeak yun ni Lord sa kuha. Kaniya ko minauta, if Jesus is not enough for me, how cold my heart must be. That's why people need the Lord. Who needs the Lord? We need the Lord every day. That's why kailangan nato ng desperation. Unsa man ang desperation? I believe good. Mao gyud niyang mga prayers nga dunggon gyud ni Lord at that time when you are desperate. Kanang maabot ka sa end sa imong self ba? Maabot ka sa point nga ma-recognize gyud nimo nga wala kay mahimo. And then the moment nga mo ask ka kay Lord, tabangi ko Lord, maluoy ka Ginoo. Maluoy ka Ginoo. And then there He comes. Again, I carry the burden of the Lord for this generation. Carry this burden with me, igsoon.
Ubani ko, ani. Mga tag burden kay Lord. Mga tag burden kay Lord, nga mubarog ani nga generation. Kaya kung walay mubarog, ang next generation is GG good. Kabulong ang GG? Good game. But I believe, dili na i-allow ni Lord. Now, brokenness that glorifies God. Anig, so no? Gusto kayo na ko nito bagon ba? Sa session sa men, balik, ako lang siyang i-add ha. Sa session sa men ba, katong second day, na yun ang utana. Unsay ilhanan, nga ang tao, tinuod nga lalaki or real man. Natubagon ako diri. Ang tinuod na lalaki, kabalo muluhod sa Ginoo. Ang tinuod nga lalaki, na ay kahadlok sa Ginoo. Na kung na kay kahadlok sa Ginoo, again, dili ka mahadlok sa tao, di ka mahadlok sa kalibutan. Kaya kaila ka sa imuhang ginaserve. Balik ko na ko ang first passage. In 3, 2, 1, go. Lord, padulong na ko. Lord, I am coming. Doko na itong ulo. Piyong ta. Lord, I am coming. I want you, Lord. I will stand up for this generation. If you want more of the Lord, kung gusto pag yun mo more and more and more and more, kung nagod kayo nga na nga desperation, pataas na yung mong kamot. I tell you, the Lord sees your heart. The Lord sees everything. The Lord sees everything. Storya si Lord karon one-on-one. Again, the fear of the Lord is God's treasure. Bahandi ni siya sa Ginoo. I want to challenge you karon na mangayo tag kahadlok sa Ginoo. Lord, tagay ko kahadlok kanimo, Lord. Lord, teach my heart to fear your name because I want to obey you. I want to complete this Christian race. I want to follow you, Lord, all the days of my life. All the days of my life while I have my being, I will worship you, Lord. I will praise you. I will obey you. Igsoon, He is more than willing na maging intimate sa imuha. Lord, I am coming. Lord, I am coming. Come on, stand for your generation. Come on, say, Jesus, I stand. I'm standing for my generation, God. Come on, say one more time. For my generation, I am crying out for more of you, Jesus. Come and fill me with your fire. Set me ablaze. Set me ablaze.
Come on, tell Jesus, Lord, set me ablaze.